Magandang hapon po. Welcome sa Lift Minsu Virtual Tambayan, Lifting Innovation, Fostering Transformation, ang programang magdadala po ng kaalaman, impormasyon, at inobasyon mula sa Mindoro State University. Ako po si Engineer Gerald S. Reyes, at ako po ang inyong makakasama ngayong hapon sa ating pong kauna-unahang episode ng Lift Minsu Virtual Tambayan, kung saan po itatampok natin ang makabagong proyekto at inisyatibo ng ating pong universidad. So, inaasahan ko po na manatili kayong nakatutok at nakikiisa sa talakayang dito po sa ating Facebook page at The Minsu Official. Sa pamamagitan ng ating live comment section, inaasahan ko rin po ang inyong aktibong pakikilahok. Huwag po natin kalimutang i-share ang ating broadcast para po mas marami pa po ang makaalam ng tungkol po sa mga programa na i-discuss po natin ngayong hapon. So, actually, hindi lamang po impormasyon yung pwede nyong makuha. Actually, pwede kayong manalo ng 100 pesos GCash kung mahuhulaan nyo po ang aming inihandang palaro sa episode na ito. Ang gagawin nyo lamang is just to watch, manatili po kayong nakatutok at i-share nyo po ang ating live episode ngayong hapon. So, para po sa ating game, magpapakita po kami sa inyo ng mga letters. Kumbaga parang guess the word. So, hanggang matapos po yung episode, actually, rumbled letters po ito na huhulaan ninyo upang makabuo po kayo ng hinihingi namin na word. So, ang reminder is that kailangan i-share ang ating live episode dahil po, yun lamang nag-share po ang makakwalify na manalo at makakuha ng ating 100 pesos. Actually, galing po yan sa ating Happy Santa Claus na hindi na po nais magpakilala. So actually willing siyang i-share ang blessing po na i-share din po natin sa inyo. So kaya ano pa pong hinihintayin natin? Tutok lang and then actually share po ang ating live. So as of the moment, meron na po tayong mga nanonood. Thank you for watching. Please share po ang ating live. And then, actually later, meron po tayong inimbitahan na makakasama po natin para po mag-discuss nung pong mga, actually isang project dito po sa ating universidad. So, itatampok po natin, actually, this afternoon, ang Project Moses. Kung narinig nyo po ito, this time, mas maiintindihan po natin siya. So, isa pong makabago at makabuluhang proyekto na actually ang target is palakasin ang kakayahan po ng ating community o komunidad sa disaster preparedness at sa climate resilience po. And upang higit po natin yan na maunawaan, so makakasama natin mamaya actually si Engineer Christian B. Hernandez mula po sa Institute of Agricultural and Biosystems Engineering ng Mindoro State University po. So, bago ko po siya ipakilala, narito po muna, nais ko pong hingan ng pambungad na pananalita ang aming pong masipag at masigasig na leader ng aming university po, ng ating university. Walang iba kundi ang University President ng Mindoro State University, Dr. Enya Marie D. Apostol. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa pagkakataon na makasama kayo sa episode ito ng Minsulan. Ang ating universidad ay patuloy na nagsusulong ng mga proyekto na nakatuon hindi lamang sa kapalaran ng ating pag-aaral, kundi pati rin sa pag-responde sa mga isa sa mga pangunahing halimbawa ito ay ang Project Moses, isang proyekto na sumasayon sa layunin ng Mindoro State University na pagsama-samahin ng hamon at pag-aaral ito makakasing para sa
Okay po. Meron tayong konting technical problem, but maririnig po ulit natin later. Of course, ang mensahe po ng President ng Mindoro State University. So for this time, sinishare na po ba natin ang ating live? Again, makikishare po. Kasi merong naghihintay na papasko sa atin po via GCash. Okay po? So are we ready to our team? Okay po? So this time, nais po natin na of course, maipakilala at ma-invite ang ating pong panauhin para sa unang episode ng ating Lift Minsu Virtual Tambayan. So, para po sa Project Moses, nais ko po na imbitahan ang ating pong Engineer Christian B. Hernandez. Engineer Christian, hi! Kamusta? Magandang hapon po, Engineer Gerald. Sige. Actually, thank you so much, Engineer, sa pagdalo po para sa invitasyon natin na ito. So Engineer, pwede ka munang bumate sa ating mga nasa Facebook Live. Ayun, so magandang araw sa ating mga kababayan at mga kapamilya natin na pabalik ng Oriental Mindoro upang magdiwang ng Kapaskuhan. Maligayang Pasko po pati na rin sa ating mga nanonood ngayon sa Lift Minsu Virtual Tambayan, Lifting Innovation, Fostering Transformation. Okay, Engineer, actually, when we hear the Project Moses at nung ma-expose kami dyan, actually, ang laking pakinabang para sa mga magsasaka at sa ating mga, not just sa magsasaka, kundi impormasyon para din sa lahat, actually. So, Engineer, pwede mo bang ikwento sa amin ano ba talaga itong Project Moses? Paano ba yung nagsimula? And ano ba ang talagang maiitulong nito para sa ating community? Ayun, so masaya po namin pinapakilala sa inyo ang Project Moses. So noong year 2022 po, ito po ay pinondohan ng Department of Science and Technology ni Maropa, katuwang po ang Mindoro State University. Ang layunin po nito ay mas maging malakas po ang mga impormasyon natin hinggil sa lagay ng panahon sa specific na lokasyon. Ang Project Moses po, ang ibig sabihin po nito ay monitoring and observation of site-specific e-weather stations. Ito po ay isang IoT-based na system na nagbibigay po ng near real-time data. Or meron po tayong mga sensor na nasa field, so nasa study area po natin at nagbabato po ito ng lagay ng panahon sa 11 weather parameters papunta po sa ating server at instant po makikita po natin siya using our mobile phones and through internet browser. Ang sistema ay binubuo ng e-weather station na sumusukat ng mga datos ng lagay ng panahon patungkol po sa atmosphere, land, and water condition sa specific na lokasyon. Ang invention po ito ay masasabi natin gawa ng ating mga Pilipino inventor upang magbigay ng impormasyon at bantayan ang lagay ng ating panahon, particular sa municipality ng Victoria and Nauhan, kung saan matatagpuan natin ang pinakamalaking river basin sa Oriental Mindoro. Ito po ang mag-asawang tubig Alagbako River Basin na maaaring maglagay po sa atin sa critical na kondisyon sa mga panahon po na malalakas ang tag-ulan. Okay, Engineer. So, kung ako ay, kumbaga, hindi gaanong pamilyar sa sinasabi nating weather station, ano ba yung ibinibigay nitong impormasyon? Gaano karami yung impormasyon? Meron ba ditong dami ng ulan? O ano pa ba? Ano ba yung mga maiibigay nitong impormasyon? Tapos, saan namin to makikita? Paano ko malalaman ito? Saan ba ako pupunta? Pupunta ba ako sa Minsu? Or pupuntahan ko ba yung stasyon na sinasabi mo? Or saan? Saan ko to malalaman? Yung impormasyon na yun? Ano yung mga impormasyon na yun, Engineer?
Yan. So, pinapakilala po namin sa inyo na ito pong invention ng Mindoro State University, katuwang po ang DOST Mimaropa, ay may kakayahan pong mag-monitor ng 11 lagay ng panahon or weather parameters po natin sa specific na lokasyon. Nagbibigay po ito ng sa hangin po, bilis kung magkaroon ng dagdag na impormasyon sa lagay ng panahon, specific po sa ating lokasyon. At kasalukuyan po, ang aming area na kinocover ay Municipality of Victoria and Municipality of Nauhan. Okay. So, engineer, ibig sabihin, doon lang yung pwedeng magbigay ng data. Yung Maari bang makaapekto rin yung data sa iba pang bayan gaya ng Baco o kaya ng iba pang malalapit na na bayan kung ang binabanggit mo kanina may kinalaman sa watershed. Parang ganun. Makakaapekto rin ba to? Yan. So, strategically po, nakalocate po ang ating unang istasyon ng e-weather station sa mataas na bahagi po ng ating watershed or kanlungang tubig. Kasi ang Oriental Mindoro po ay napapagitnaan ng kabundukan kung saan nagiging kanlungan po ito ng tubig kapag lumalakas ang ulan. So dadaloy po yung ating mga excess or labis na ulan papunta sa mga ilog na merong mga outlet sa iba't ibang bayan sa mabababang bahagi. Kagaya po ng Nauhan, Calapan, Baco. So ito po yung nakakaapekto na maaaring magdulot ng pagbaha kapag malakas yung ulan, kagaya po ng nararanasan natin sa kasalukuyan po. Okay. Okay. So again, engineer, pwede sa Facebook? Ganun ba? Yan. Nagbibigay rin po kami ng mga anunsyo sa eksaktong lagay ng panahon sa specific na lokasyon through our social media like Facebook. Maaari nyo lang pong hanapin ang aming page na Project Moses. Okay. And sa aming website naman po, accessible po siya through projectmoses.io. Okay. So pwede sa website and then pwede rin sa Facebook. Okay. So dun po natin makikita yung informasyon. Engineer, sa pangkaraniwan na mga, kumbaga halimbawa, kumbaga hindi technical, hindi masyadong alam yung ibang mga parts na yan. O yung mga humidity, yung mga, heat index, air temperature. Kung ako yung magsasaka, paano
impormasyon gamit po ang radio station. Okay. So actually, that's a very nice initiative. Very good initiative. Mula sa inyo pong grupo, sa inyong team. Engineer, I mean, kung i-open natin ngayon ang, di ba, actually sa panahon ngayon, tagal na umuulan. Yan, tama ka po. Habang papunta ako dito, actually kanina umaga, may bumabaha na going to the university. May dalawa kaming nadaan ng area na umaapaw na yung tubig. Anong impormasyon ng mai-share ng ating Project Moses regarding that? Bakit kaya ganun na bakit ang bilis, bumaha na kanina doon? Ayan. So, kasalukuyan po, naobserbahan po natin na halos 2 linggo na po na tuloy-tuloy po yung pag-ulan natin. So, ang ibig sabihin na po yun, kaninang umaga po, 8 a.m., nasa 1,056 mm of rainfall na po yung naibagsak sa ating mga lugar sa mag-asawang Tubig River Basin. Magandang So halos 1 metro po ito kung titingnan natin. So yung ganito pong karaming ulan ay tinuturing po nating mataas. So magkakaroon po ito ng epekto sa ating mga kailugan kasi tumataas po yung level ng tubig natin. Kasi lumampas na po tayo sa threshold na tinatawag natin. Noong nakaraang Severe Tropical Storm Christine, nakapagtala po tayo ng 800 mm of rainfall as threshold na nakakapaglagay sa ating mga kailugan sa critical na kondisyon. Ngayon po is lumagpas na po tayo sa threshold, kaya po visible na or naoobserbahan na po natin yung pag-apaw ng mga tubig galing sa ilog sa mga mabababang lugar. Ibig sabihin po, saturated na po yung ating soil. Kaya po, kung magpapatuloy po ang ulan sa mga susunod na oras, patuloy pa rin po ang pagtaas ng level ng tubig. Kung iinit naman po bukas hanggang sa 1 araw, posible po na bumaba yung mga level ng tubig sa ating kailugan. So ang maganda po dito, through Project Moses or real-time monitoring ng data, na ibibigay po natin yung eksaktong dami ng ulan ng mas mabilis at makapagbigay po tayo ng abiso sa mga disaster risk personnel at sa community para mas maging handa po sila or maging prepared po sila during this intense rainfall. Even makalikas na, makaalis. So, engineer, clarify ko lang nung may that's bagyong Christine, right? Yes. Okay, bagyong Christine umabot ng 800 plus millimeters. Sa loob po yun. Ilang araw yun? In 7 days. In 7 days. And we experienced na tumaas talaga yung tubig, right? Opo, nailagay po sa critical na kondisyon ang mga ilog Okay. natin. But now, it's 1,000 plus. For 14 days. For of 14 days. It's rainfall more than doon sa inulan nung bagyong Christine, right? Opo, pero tuloy-tuloy na ulan po yon sa 14 days Okay. na araw. Ibig sabihin, walang bagyo, Walang tuloy-tuloy lang na ulan, umabot ng 1,000 plus millimeters. So, pag nakita ng ako, ordinaryong mamamayan, hindi ko technical na naiintindihan yung laman nun. Pero pag may binanggit doon na sinabing 1,000 plus na yung dami ng iniulan, so pwede kong maintindihan na talagang may tendency o malakas na yung tsansa na bumaha doon sa mga mabababang lugar na pwede na dinadaanan na malapit sa mga ilog. Tama ba ako, engineer? Sa pag-a-analyze po namin ng mga datos, ang atin pong mag-asawang Tubig River Basin and Alagbaco River Basin or ang pinakamalaking river basin sa Oriental Mindoro ay may kakayahan lamang po na mag-hold ng less than 800 millimeters of rainfall. Kapag tumaas na po yun, may direktang epekto na po ito sa ating mga kailugan na naglalagay sa critical na kondisyon. Ngayon nga po, umabot na po sa 1,000 millimeter. Kaya po naobserbahan po natin yung mga pagbaha sa mga mabababang lugar. Okay. So, gumaganda yung talakayan natin yung hapon. So, napakalaking halaga nung meron kang alam sa impormasyon Kasi, imagine that, pag nakita mo pa lang na more than 800, naglabas ng data ang Facebook ng Moses, and then yung website. So, kailangan natin maging alerto na doon. Maging handa. Kung kinakailangang lumikas, maglagay ng, iangat ang mga bagay na pwedeng mabasa ng baha
sa mabababang lugar, gawin natin. And para mas maiwasan natin yung damage. Tama ba kayo, engineer? Di ba gano'n? Tama po. Okay. So, but for this time po, again, this project is actually being supported and nandun po yung buong suporta ng Mindoro State University para po dito sa project na ito. Kaya this time, pakinggan po ulit natin. Nais ko pong bigyan ng pagkakataon ng ating presidente. Pakinggan po natin ang mensahe po niya. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat at salamat sa pagkakataon na makasama kayo sa episode na ito ng Minso Live. Ang ating universidad ay patuloy na nagsusulong ng mga proyekto na nakatuon hindi lamang sa kaunlaran ng ating mga mag-aaral, kundi pati na rin sa pagresponde sa mga hamon ng ating komunidad. Isa sa mga pangunahing halimbawa nito ay ang Project Moses, isang proyekto na sumasalamin sa layunin ng Mindoro State University na pagsamasamahin ng agham, teknolohiya, at pag-aaral upang maghatid ng serbisyo para sa kapakinabangan ng publiko. Ang Project Moses ay isang katuwang ng ating mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction offices sa pagbuo ng isang ligtas, matatag at climate resilient na komunidad. Kami nagpapasalamat sa ating mga partners, lalong-lalo na ang Department of Science and Technology, Mimaropa, sa suporta sa proyektong ito. Sa pamamagitan ng programang ito, layo nating maabot ang mga mas maraming lugar, lalo na ang mga komunidad na nasa panganib ng pagbaha upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pamilya Mendoreño. Kasama rin sa ating inisyatibo to lift Minsu ang marami pang programang agrikultura na makakatulong sa ating mga kababayan. Salamat sa inyong pagsuporta. Tumaasa ako na magbigay ng inspirasyon ang episode na ito para sa mga mas marami pang inobasyon ng ating universidad. Sama-sama po nating isulong ang pag-unlad at resilience sa ating probinsya at sa ating rehiyon. Muli po, magandang umaga at manatili po tayong ligtas. Okay. Thank you so much to our President, Dr. Enya Marie D. Apostol. So maraming salamat po sa pagbibigay ng buong suporta para po sa project na ito. Engineer, di ba? Ganun naman, napaka-supportive ng President regarding this project. Tama ka po, Engineer Gerald. At ang sikreto po para sa matagumpay na project ay ang suporta ng ating administration. Okay. So this time, of course, gusto ko rin itanong. Actually, malaki ang tulong ng DOST, ng Department of Science and Technology, for the realization actually of this project. And paano sila nakatulong, engineer? Malaki ang naging suporta po ng DOST Mimaropa sa pamamagitan po ng pagpondo at mga technical na assistance. Ito po ay sa pangunguna po ng ating Regional Director, Dr. Maria Josefina Abilay, sa ating Provincial Science and Technology Director of Oriental Mindoro, Mr. Jesse Pine, at sa ating Science Research Specialist, Engineer Zaldi Gawad. Sa tulong po nila, na isakatuparan po natin ang pagkakaroon po ng e-weather station na sumasabay po sa inobasyon at makabagong teknolohiya upang mas palakasin po natin ang pag-monitor po ng lagay ng panahon sa ating specific na lokasyon. Okay, thank you so much po sa suporta na ibinigay ng ating Department of Science and Technology and of course sa pamamagitan ng pamumuno ng Regional Director, Dr. Abilay, Dr. Josefina Abilay. Thank you so much po. And of course to the Provincial Office ng DOST headed by Sir Pine. Okay, thank you so much din po, Sir Pine. And engineer, sino pa ba yung mga kasama mo dito sa grupo ninyo na ito? Actually, this is actually a team with your leadership. And sino-sino kayong nakaisip nito and at the same time implementing this project? Yan. So, ako po as the project leader of Moses, so kasama ko po dito ang dalawa pong faculty affiliate, si Sir John Edgar S. Anthony and si Sir Harold Bangalisan. So yung team po namin is binubuo ng mga professional at merong mga skilled na mga Filipino inventor. Nandito po, meron po kaming programmer, meron po kaming mga engineers na nag-aaral po vertical po doon sa
micrometeorology. Meron din po kaming electronics specialist. So lahat po sila, kami po ang bumuo ng hardware and software. So ang kaibahan po nito, hindi po siya imported na device. Ito po ay gawang Pilipino. Kaya makukuha po natin yung sustainable ng system kasi bilang Pilipino po, naiintindihan po natin yung kanyang hardware, electronics, mga circuits, and even the program and software. So kung magkakaroon po ito ng problema, is madali po natin siyang maayos para patuloy pong makapagbigay ng impormasyon. Kapag po imported yung ating mga devices, kapag nagkaroon po ng problema, ibabalik pa po natin siya sa supplier, papunta po doon sa mismong manufacturer. So instead na maayos po siya within 1 to 2 days, aabot po siya ng 1 month. Pero ito pong device natin, since gawang Pinoy po siya, mas mabilis po natin siyang maayos kapag nagkaroon po ng mga hindi inaasahang problema. Ito po yung sustainability po ng ating system. Napakaganda nung component na yan. Yung binabanggit mo na yan, engineer. Kasi tama ka eh. So pag imported na sira, kailangan mo pa mag-contact doon sa ibang bansa. And then papadala mo pa. And then yung travel time, pabalik. And hindi ka din sure kung okay na ba. So pero kung gawang Pinoy, dito magagawa agad. You can contact the programmer ng pinakamabilis na panahon. And at the same time, kasi kailangan natin ng agarang data, tama ba ako? Tama. So, yung agarang data ang pinakamahalaga eh. So, for this time, gusto ko lang itanong dun sa ating mga kasamahan on the technical side, meron ba tayo, okay, for those who are watching, and then, para sa ating, sa ating games, okay. So, meron ba tayo? Paano bang ipa-flash? First clue, tama ba ako? Okay. Pwede ba natin makita yung first clue? Yes? What's the letter? Okay. The first clue is letter I. Letter I po. Ilang ano ba yan? Ilang letters ba? Okay. Actually, the word is 8. Sorry, it's 8 letters. Am I right to our team? So this is 8 letters. Ang isang clue po ay I. Pwede na kayong humuhula. Pwede nyo i-type dito actually, type nyo lang po dito sa ating comment section. I-type nyo kung ano yung word na pinapangulaan natin. Ang unang clue is I, but that's actually jumbled. So ayun po ang clue natin. So pwede nyo lang i-type dito. And then pag tama, isa-send lang. I-chat po namin kayo para i-send nyo kung ano ang aming sesendan ng Gcash na yun po. Okay? Meron na bang gustong humula? Ikaw, engineer, gusto mong humula? Ito na 100. Okay, to the technical team, kasi wala. Okay, so, ayun po. But, again, to continue our discussion po, pwede mo bang i-share, engineer, makikita ba, pwede ba namin makita yung mismong website ba yan? Okay, so pwede namin makita yung website. And then, engineer will also be sharing additional information related to that. Para po kung sunny, cloudy, rainy yung condition po ng ating lagay ng panahon, specific po sa Mindoro State University.
rainfall. Okay, engineer, yung binabanggit mo, the red, the yellow, and the orange. Okay. So, ibig sabihin, pag pinuntahan ko yung website, or even in the FB page, makikita ko rin, naglalabas din kayo doon ng kulay. Naglalabas po kami ng mga anunsyo. Okay. Kung ano pong indicators. Wait lang. Okay. Yan, 5 minutes. Ganun po kasi. Na, hindi lang. To our viewers, so pasensya po if you will be able to experience ng paglag. We actually experience technical issues because of the internet connectivity that we have here. But of course, kung po kayo mag-alala, makakasama nyo pa rin kami because we're actually solving this problem. And actually, are we back to the technical team? Yeah, we're back.
we're back. Pasensya po sa konting technical difficulties that we experienced. Medyo nawala po kami sa ating live, but again, andito na ulit to share informations regarding our Project Moses. Again, Engineer, can you please share, maaari mo bang ipaliwanag sa amin yung tungkol doon sa kulay? May binabanggit ka kanina about the yellow, the orange, and the red. So, kung ako ang pupunta at titingin sa Facebook page ng ating Project Moses o kaya isa mismong website, kapag may nakita ako na pula, anong ibig sabihin? So, ang ibig sabihin po nito, Mong watershed o dun sa ating kabundukan, pero hindi naman umuulan dito sa bandang pababa. So, kahit ba may warning doon na red, anong ibig sabihin nun? Kami naman hindi nakakaranas ng ulan dito sa baba. Anong maaring epekto nun sa amin kung umuulan dyan sa pataas? So, kasi sabi mo, real time eh. So, yung mismong nararanasan na ulan doon sa taas, yun talaga yung binibigay na data ng weather station. Pero, hindi umuulan sa baba, kasi pwede namin sabihin, hindi naman umuulan sa amin, pero ba't sabi dun sa page o kaya doon sa website, umuulan naman daw. ayun po. So, ito pong ating e-weather station na matatagpuan po sa Mingsu. Ito lang po ay nagbibigay ng site-specific na lagay ng panahon. Meron lang po siyang covered areas from 9 kilometers to be specific po from World Meteorological Organization. So mapapansin po natin na umuulan dito, pero sa ibang lokasyon is hindi po umuulan. Kasi nga po, very different na po yung condition natin sa panahon ngayon due to climate change. At strategically po, nakatayo po itong ating unang weather station sa mataas or sa midstream to upstream ng watershed areas. Okay. So, ang komunidad po natin, yung mga mabababang lugar o yung community kung saan nandun yung mga household, so nandun po siya sa mga downstream, kalibutan. Then yung next po doon din po nakatanim yung ating mga palay, agricultural areas. Then yung sunod po doon is sa midstream. So doon naman po yung mga fruit trees, yan. Yun po yung mga makikita po natin sa kanya. At yung upstream po, nandun po yung mga forest area. So tayo po is nakatira sa isang watershed areas, ang Victoria and Nauman po. So yung lokasyon po ng ating weather station is matatagpuan po sa mataas na bahagi ng watershed. So ibig sabihin, pag umuulan po doon, ang kagandahan po nito, na-obserbahan po namin, na nakaka-capture po namin yung mga significant rainfall events sa watershed areas. Okay. Na merong epekto po, kasi nasa taas po siya, nasa upstream, meron po siyang epekto ngayon sa downstream. Okay. Kasi po yung mga excess rainfall, it will cause runoff, papunta po sa downstream, that will cause flooding na nararanasan po ng ilan nating kababayan ngayon sa downstream ng Nauhan areas. Okay, you're saying yung runoff, yun yung labis na hindi na kayang hawakan ng lupa, yun na yung aagos. Yan po. Meron po tayong excess runoff or Okay. excess rainfall na tinatawag. So, kagaya po ngayon, ilang araw na po na maulan, so inasahan po natin na saturated na po yung soil natin. Hindi na niya po kayang mag-infiltrate ng ganun karaming amount ng rainfall. So, nangyayari po yung runoff kapag hindi na po kayang mag-hold ng ganun karaming tubig ng pore spaces ng soil natin. Or kaya mas malakas po yung ulan kaysa dun sa infiltration rate or pagpasok ng tubig sa soil natin. That will cause
surface runoff po na pupunta sa mga defined channel po natin kagaya ng mga ilog po natin or mga pangunahing ilog. At napapansin po natin na kulay brown na po yung ibang agos na tubig. May dala na po itong sediments because of the high rate po na runoff natin or mabilis na pag-agos ng tubig. Mula po sa upstream, papunta sa midstream, papunta po sa downstream or mabababang area ng ating community. Okay. So, engineer, ibig sabihin, kahit hindi umuulan sa amin, pero pag nakita namin na umuulan dyan sa sinasabi mo na mataas na bahagi ng pinaglagyan ng ating weather station, may tendency na kapag hindi na kayang hawakan ng lupa ang tubig, umagos at pumunta sa mga ilog at pwedeng tumaas ang tubig doon at bumaha sa atin. Pwede pong maapektuhan Okay. yung ating mga kababayan na nasa lowland areas. Okay. At nararanasan natin yan sa ngayon. Sa kasalukuyan po, Okay. nararanasan po natin kasi lumampas na po tayo sa threshold. Kung magre-reforestation po tayo, mas posible mapataas po natin yung threshold Okay, ng yung ating kakayahan ng mag-hold. mag-hold. Okay. Yun po. Sige, thank you so much, Engineer. Of course, to our viewers. Engineer, tingnan lang muna natin yung mga viewers natin, ha. Sir Felix Ministerio, Ma'am Ophelia is watching. Engineer Robic de los Santos Manay is also watching. Thank you so much. Please share our live. So, makikishare po. And, of course, excited na kaming ibigay yung ating award, yung GCash. So, ang next natin na clue, ang una po natin na clue ay letter I. Ang next letters, actually we're giving 3 letters now. So, H, M, and U. So, 4 na. Yung I, H, M, and U. So, kung kaya na pong hulaan, yung, tama ba ako? So, our technical team, it's 8 letters. Isang word na 8 letters na may laman po na I, may H, may H, may M, at may U. Pakitype na po. Okay, we have somebody who shared the answer po dito sa ating live. But again, take note that we want, ang mananalo dapat ay nag-share ng ating po na live. So, our technical team will be checking kung sinare ninyo. Okay? Pakicheck po. Meron na ba tayong, actually may winner na ba tayo? Okay, paki-share po and then paki-ulit ng sagot. Okay, again, the clue ng mga letters po ay I, H, U, and M. So actually, kailangan po natin again, mananalo kapag nag-share ng live. So kung may sagot po kayo at hindi kayo nag-share, pwede nyo ulitin actually, tapos i-share nyo. Tama ba ako to our technical team? Okay, thank you so much. Okay, engineer, meron ba tayong pwede pang i-share na video para makita rin at mapanood ng ating mga viewers? Yes po, meron po kami inihanda na... Okay, shout out. Ay, sorry, na-excite ako. Ang dami na kasing nag-call sa atin. May mga sagot, pakitingin to our technical team so that we could proceed to another word na pwede nating pahulaan. Meron na ba tayong winner? Ang dami nating nanonood. Actually, meron ditong Sir Jake is watching, Sir Ross Christian Corpus Manuel is also watching, Miss Ana Cristina Bragaes is also watching, JBM Sorian is also watching. Please share our live po. Thank you so much for supporting this virtual tambayan, the Lift Minsu virtual tambayan po ng Midor State University. Gusto namin i-share ang information directly po sa inyo para makatulong tayo sa community, para makatulong, lalo na sa panahon ngayon, engineer, tama ba? Lalo na sa panahon na ngayon na tayo ay maulan at nakakaranas tayo po ng pagbaha. So, mas dapat tayong magtingin ng mga tamang impormasyon and actually, ang Project Moses ay makakatulong po sa atin para dyan sa mga impormasyon na yan. Okay? So, may winner na ba tayo? To the Campus Executive Director, Sir Christian Apostol, thank you so much for watching. Salamat po. Sa mga kanina, nakita ko rin ang aming Vice President for Administration and Finance, also watching kanina. So, thank you so much po for watching our live. So, this time, engineer, may video tayo?
Yes, Okay? po. Meron po tayong video para mas maintindihan po at maunawaan po natin ang mga impormasyon na meron po sa Project Moses. That's much. Okay? Let's watch this. Project Moses, which stands for Monitoring and Observation of Site-Specific E-Weather Stations, is an IoT-based localized synoptic weather monitoring system developed in collaboration with DOST Mimaropa and Mindoro State University. This technology is equipped with state-of-the-art sensors for monitoring wind speed and wind direction, solar radiation, temperature, humidity, pressure, light intensity, rainfall intensity, soil moisture, and soil temperature. The pilot unit of this technology is currently installed in the vicinity of Mindoro State University, Alcate, Victoria, Oriental Mindoro, with the aim of strengthening real-time and reliable monitoring of weather parameters in Magasawang Tubig, the largest watershed in the province. The data collected by these sensors will be transmitted to a microprocessor. Using a data logger, all raw data will be automatically stored. Another processor will receive the data from the Arduino and send it to Firebase. From there, the data will be forwarded to a network server. Users can access this information through the application server. Here's how. Simply type projectmoses.io into your browser. Click on See Weather Today. On our webpage, you'll immediately see the current weather status, specifically air temperature, humidity, atmospheric pressure, light intensity, solar radiation, rainfall intensity, soil moisture, soil temperature, wind speed, and wind direction. It provides real-time data that can be used to determine the current heat index. Additionally, it displays the station's location and the current Philippine Standard Time. In this section, you can see a color-coded legend that indicates the severity of the condition for each parameter. You can also view the latest weather change patterns for each parameter. Simply select the sensor you prefer. You can also change the time interval from a 1-minute interval up to a 45-minute interval. The graph will display the data changes according to the interval you've chosen. Downloading historical data is possible, but it's restricted to admin access only. To get a copy, simply send a request with the specific sensor or sensors and date you need through our email. Our team will surely help you. If you want to learn more, our main page features information about the project, devices used, website features, system architecture, our milestones, the team and our implementing and funding agencies. Join us in shaping a safer, more informed future. Contact us today to revolutionize your interaction with weather data. Together, let's shape a better tomorrow. Okay, napanood po natin yung video. Thank you so much, Engineer, for doon sa video na yon. And, okay, before we continue our discussion, Engineer, gusto ko lang, to our technical team, may nanalo na ba tayo? Okay, may nanalo na daw. Okay? At ang ating nanalo, tama ba? Okay, ay si Miss Ana Cristina Bragais Ligaspi. Ang sagot niya actually is humidity and that is correct. Correct humidity po yung sagot. Pero, bigyan muna natin bago natin ibigay yung award, tanongin natin si Engineer. Engineer, ano ba yung humidity na yan? Ano ba yan? At bakit ba may humidity, Engineer? Ayan. So, ito po yung humidity, ito po yung percent amount of moisture sa ating hangin. So, kagaya ngayon, mataas po yung ating humidity. Ibig sabihin, marami pong moisture content na taglay yung ating hangin. Kapag po mababa ang temperatura,
mataas po ang ating humidity. Kapag naman po mataas ang ating temperatura, mababa naman po ang ating humidity. Ito po yung mayroong direktang epekto sa ating tinatawag na heat index. So kapag po mababa ang humidity at mataas ang temperatura, tumataas po ang ating heat index. Kumbaga, parang nagkakaroon ng dry yung ating air condition na nakakapag-dulot ng caution, extreme caution and danger sa tinatawag po nating heat index. Kaya po, maganda po yung ating heat index sa kasalukuyan. Medyo malamig po yung ating nararamdaman. Kasi mataas po yung halumigmig at mababa po yung temperatura. Okay. Kaya lang, engineer, pag ba kukunti yung So, di ba sinasabi mo is that may tubig sa hangin, tama ba? Yung humidity, tubig sa hangin. So, kapag gano'n, kung maraming tubig sa hangin, actually in the form of vapor naman yun, di ba? So, hindi naman yung mismong liquid na yon. So, in the form Vaporized of form. vaporized form. Kaya lang, ibig sabihin na rin ba nun, walang gaanong kakayahang tumanggap pa ng moisture ang hangin at dahil doon, mas may tendency na yung tubig na nasa paligid hindi na mag-evaporate at pumunta doon. Maaring ganun po, Engineer Gerald, sapagkat wala po tayo ngayong mataas na solar radiation Okay. or watts per square meter na nagpapa-evaporate po ng ating tubig. Kailangan po natin ng amount of heat para po mag-evaporate yung water natin. So, ibig sabihin, dahil mataas ang humidity ngayon, mas mataas din ang tendency na hindi agad makaalis ang tubig sa ating, tawag dyan, sa ilog o kaya sa baha. Tama ba ako, engineer? Parang gano'n. Hindi agad makakaalis. Kasi nga, puno ng ang ating ang hangin. Okay, thank you so much. Okay, paano natin to ipamimigay yung GCash? So, for Miss Ana Cristina Bergais Legaspi, kailangan nyo pong i-message ang aming Facebook page, ang ating pong Minso official FB page para po ma-claim ang inyong prize. Anong inyong i-message doon? Actually, your data, your personal information is actually protected. Hindi po natin yan gagamitin sa kung saan, kundi for the purpose of ma-receive nyo lang po ang inyong award. So, actually, pag minessage nyo po yan, we have our in charge for that to take note of your information and then para maipadala po namin sa GCash ninyo. Actually, pwede na ba ngayon mag-GCash tayo directly? Can we get the information if Miss Bergais Legaspi ay makakapagbigay sa atin ng anong ibibigay niya? Number, na yung GCash number nyo po doon para mapadala na agad namin yung 100. And then message us kung natanggap nyo na. So pwede na bang i-send? Okay? So also, nais natin i-shout out, nagpapa-shout out ang Bantay, which is shout out daw po sa security guard ng Minsuming, si SG Whelan po. Shout out po. Thank you for watching sa ating pong FB page live. And then, we also have Ma'am Lens Manalo. Hi, good afternoon, Ma'am. SBRGSP is also watching. Miss Flor de May Biernes Ines is also watching. Thank you so much daw, sabi ni Miss Legaspi. You're welcome po. And then, yes po, paki-send po, paki-message para maipadala na namin yung award. And of course, bago po tayo magtapos, ano po yung nais, okay, do you have any message pa po sa ating mga manonood, Engineer Christian? So, yan, sa lahat po na nakikinig at nanonood, hinihikayat ko po kayo na suportahan ang mga inisyatibo na proyekto kagaya po nitong Project Moses. So, sama-sama po nating suportahan ang mga inbensyon ng mga Pilipino. Kasi po napakahuhusay po ng ating mga Filipino inventor. Ang kailangan lang po talaga nila ay suporta. At nandyan po ang Mindoro State University at ang DOST Mimaropa para suportahan po ang ating mga teknolohiya na makakatulong sa mga epekto ng climate change sa pamamagitan po ng agham, teknolohiya at pagkakaisa. So the best po ang Gawang Pinoy
at mahusay po ang ating mga eksperto sa larangan ng teknolohiya mula sa Mindoro State University. So patuloy po kami magbibigay ng anunsyo sa lagay ng panahon po, specific po sa ating mag-asawang tubig watershed. So wag po kayong mag-alala sapagkat ang amin pong teknolohiya ay pinapagana ng renewable energy. So clean energy, gamit po ang wind at solar energy. Okay, thank you so much, Engineer. Salamat sa invention ninyo. Salamat sa dedikasyon ninyo para makatulong sa atin pong mga magsasaka, sa ating mga mamamayan sa komunidad na nasasakupan po ng universidad. And we hope na mag-multiply ang project na ito. Hindi lang isa, kundi even sa buong Pilipinas makarating ang proyektong ito. Magkameron ta sila ng mga automatic weather station for us to be able to get a real-time data na makakatulong po and specific. So mag-ingat po tayong lahat sa panahong ito. Inaasahan po natin na maging maingat ang bawat isa. Lalo pa po nakakaranas tayo ng pagbaha. So again, maging mapagmatsyag, maging maingat, and then maging alerto. Okay? Panoorin at tingnan natin yung Project Moses kasi magbibigay ng impormasyon sa atin real time o mismong sa oras na to magbibigay ng impormasyon dahil makakatulong po ito para po sa ating paghahanda at para sa pag-iingat. And umasa po kayo na hindi natatapos dito ang ating virtual tambayan o ang Lift Minso Virtual Tambayan. Magkakameron pa po tayo ng mga susunod na episode and we will be featuring other projects ng Mindoro State University po. Mula sa estudyante, sa aming mga guro, sa aming pong mga researchers, and of course sa aming mga empleyado, and of course sa pamumuno yan ng aming napakasipag at napakasupportive at of course magaling na University President, Dr. Enya Maridi Apostol at sa kanyang buong administrasyon. So, yun po. For our award, Ma'am can be maiibigay. We will only be contacting Ma'am Bergais Ligaspi po to receive your award. Umasa po kayo na makakarating yung ating premyo. And sa mga susunod pa natin, marami pa po tayong ipapamigay. Actually, tama ba ako? Meron pa po tayong ipapamigay? Okay, sabi daw ng ating technical team, meron. And then wag kalimutan po natin na i-like at i-follow ang ating official Facebook page at The Minso Official para po sa iba pang mga updates at episode. And of course, sa aming pong website, www.minso.edu.ph. Ayun po. And of course, the Project Moses engineer. So accessible po ang Project Moses sa projectmoses.io at available din po ang aming Facebook page. Search nyo lang po ang Project Moses. Okay? At yun po. So, dito po nagtatapos ang ating talakayan. So, ito ang Lift Minso Virtual Tambayan. Again, lifting innovation, fostering transformation. Ang tinig ng kaalaman, impormasyon, at inobasyon. So, hanggang sa muli po, wherein ang bawat salita ay may kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon, at bawat inobasyon ay para po sa ating kinabukasan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Again, thank you so much, Engineer, and God bless us all po. Thank you so much.